Lumapit tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At dahil mayroon tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apo ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Ipinapapatay noon ng walang awa ang lumalabag sa kautusan ni Moises kapag napatunayan ng 2 o 3 saksi ang paglabag niya. Gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos at nagpawalang halaga sa dugo na nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya? Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak sa maawaing banal na espiritu. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, "Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa." At mayroon ding nakasulat na ganito, "Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Kakilakilabot ang kahihinatnan ng mga hahatulan ng Diyos na buhay." Alalahanin niyo ang nakaraang panahon. Noong una kayong naliwanagan, dumaan kayo sa matinding hirap, pero tiniis niyo ito at hindi kayo nadaig. Kung minsan inaalipusta kayo at pinag-uusig sa harapan ng mga tao. At kung minsan na may dinadamayan niyo ang mga kapatid na dumaranas ng ganitong pagsubok, dinadamayan niyo ang mga kapatid na nakabilanggo. At kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis niyo ito ng may kagalakan dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod niyo ang kalooban ng Diyos at matanggap niyo ang ipinangako niya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, "Sandaling panahon na lang at darating na siya. Hindi na siya magtatagal. At mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan." Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas.